po sa inyo mga kapatids. Dito lang ako talaga napapasel sa post na to ng bilyonaryo. Sabi rito ha, Dr. Vicky Bello may have an intentionally stirred curiosity when she revealed in an interview that the top client at a Hermes store in Paris is a Filipina. Definitely hindi siya. Pero sino ho ba yung laging Pilipina rito na lagi nakabalandra? Diyan sa Paris, laging ibinibida yung fashion, yung mga yung mga anik-anik diyan. 'Di ba si Cheese? Ano asawa ni Cheese si Heart Evangelista? Nasabi naman ng marami, bago pa maging asawa ni Cheese yan, mayaman na yan eh. Oo, nandun na tayo, mayaman na yan. 'Di ba? Pero ang nakakainis kasi, ah, si Cheese nakabili ng magkano yun? Ilang $1 million ang halaga, 'di ba? Worth more than 50 million pesos ang halaga ng singsing na binigay niya kay Hart. Tapos yung kanyang salin, 18 million, pinaka mahirap na senador. Abay, sobra namang pagpapakumbabayan. Nauwi na ho sa pagiging sinungaling. Oh, bagamat marami rin hong mga senador na mga bilyonaryo talaga sa totoo na naging mga milyonaryo lang sa kanilang mga salin. 'Di ba? Pero yung mga itong katulad nito, ay nako. Pero tingin ko ho talaga si Heart Evangelista yung tinutukoy dyan eh. No? Grabe, ganun-ganun lang sa kanilang kumita ng pera, no? Nako. Abe, tingin ko naman ho ang MRT7, hindi ho yan substandard. Bakit ko po nasabi? Kasi naman yung mga kontraktor na gumagawa niyan, wala ho si Diskaya, wala si Wawaw. Mga talagang kilalang mga matitinong kontraktor po yung gumagawa ng MRT7 natin. Pati yung mga supplier, ng mga poste, ng mga biga nila, 'di ba? Matitino naman po. Mga nakakapagtaka nga ba't hindi nakasama sa mga flood control projects ng gobyerno? Simply because they cannot compromise their integrity. Kasi once they agreed with the DPWH and corrupt politicians, nako, naging corrupt na rin sila, they really have to compromise the quality. Ang problema, pangalan nilang masisira. Maraming mga empleyado nila ang maaapektuhan sa hanap buhay. MRT7, kay Ramos pa yan, kaya matibay. Ay, hindi po. Ano po yun? Ang MRT7, panahon na yan ni Duterte nagsimula. Yung MRT3 ba yun, yung sa EDSA, yan yung panahon ni Ramos. Yan, na inabutan. Sinimula nung panahon ni Ramos, ang nag-ribbon cutting si ERAP. Tapos ang problema dyan, sa disenyo nung kay Ramos na yun, walang elevator. Yung ibang mga daanan dyan, yung mga hagdan, Diyos ko po, pagkatataas, ilang mga senior dati, may mga inatake na sa pag-akyat sa hagdan. Kaya nangyari nun, inutos ni ERAP yan na maglagay kayo ng mga elevator. So, nagka-elevator. Tapos, ang problema, doon pa lang ang pamasahe dyan sobrang mahal. Parang nasa may aabot ng 40 pesos. Ganon, minimum 27. So, sinubsidize po ng gobyerno yon. Yan yung mga nagawa naman ni ERAP dyan. Pero yun ang magkaiba yan kasi yung MRT3 tsaka MRT7. Ang MRT7, ito yung bumabaybay mula sa Trinoma papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, San Miguel ang general contractor ng MRT7. Merong pang prime property in Baguio si Cheese, worth 100 million. Grabe, no? Tapos sa kalagay ro, baka naman pinamigay niya na. Alam nyo, yung pandaraya dyan sa Salin, dapat yan, ini-ethics committee na yan.